Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalha ni Melkisedek, hari ng Salem, at saserdote ng kataas-taasang Diyos si Abram ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos ng kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melkisedek ang ikapo ng lahat ng kaniyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng Poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway, magmula sa mga bundok lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Purihin mo, lungsod ng Diyos, ang pastol na manunubos, ang Panginoong si Jesus. Sa abot ng kakayanan ng lahat ng kanyang hirang, siya'y dapat papurihan. Ang sarili niya ay handog upang lahat ay matubos at mapalakas ng lubos. Kasalo'y mga alagad ng Panginoong Mesiyas na hain ay buhay sa lahat. Siya'y dapat na handugan ng papuri at parangal ng lahat ng kanyang hirang. Ngayoy ating gunitain ang huling hapunang bilin ng Panginoon sa atin. Dito naganap ang tipan na bago at walang hanggan sa kaligtasan ng tanan. Ang kasunduang matanda humantong sa pasinaya ng hain niyang inihanda. Tanang ginanap ni Jesus ay habilin niyang utos na ipagdiwang ng lubos. Ang handog niyang pagkain at alay niyang inumin ay laman niya at dugong hain. Kanyang turong iniaral na ang alak at tinapay ay dugo niya at katawan. Manalig tayong matapat kahit hindi namamalas ang pagbabagong naganap. Pagkain ay pinalitan ni Kristo ng kanyang laman upang tayo'y makinabang. Napalitan ang inumin sa dugo na inihain ni Jesus para sa atin. Ating pinagsasaluhan ay si Jesus na poong mahal,
walang bawas, walang kulang. Kahit marami o isa ang tumanggap sa Kanya ay laging sapat, laging kasya. Ang mga may sala ay lapastangan, ngunit ang butihin ay banal, pagdulog sa pakinabang. Masuwayin ay magdurusa, mabubuhay ang magtika, nang si Kristo'y matanggap niya. Hinati-hating tinapay para sa nakikinabang ay laman ni Kristong buhay na sa atin ay kanyang alay. Sa lahat ng tumatanggap, paghahati ay ginaganap, ngunit buo, walang bawas, ang katawan ng Mesiyas. Pagkain mula sa langit, ngayon hain sa daigdig. Handog na kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahain ay inilahad ng ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami ay iyong kaawaan. Gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggat langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon, sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda, kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tig-50." Gayon nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakul. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoon, bukal ng awa at pagkakaisa, dinggin mo kami. Naway pahalagahan ng simbahan ang Eukaristiya at itaguyod ito bilang buklod ng pag-ibig na naglalapit sa atin kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo. Naway makiisa sa Eukaristiya ang lahat ng mananampalataya ng may pag-ibig kay Jesus at sa kapwa. Manalangin tayo. Naway alalahanin nating lahat na ang pagtanggap ng banal na komunyon ay kaakibat ng kapasyahang magtaguyod sa katarungan, pakikipagtulungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Naway makatagpo tayo sa banal na sakramento ng inspirasyon at lakas para mamuhay alinsunod sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Para sa lahat ng nasabingit ng kamatayan, upang ang Eukaristiya ay magsilbing pahimakas ng ganap na pakikiisa sa Diyos at sa lahat ng mga banal, manalangin tayo. Para sa lahat ng nasabingit ng kamatayan, upang ang Eukaristiya ay magsilbing pahimakas ng ganap na pakikiisa sa Diyos at sa lahat ng mga banal, manalangin tayo. Upang ang bawat isa sa atin ay makatagpo ng tunay na katiwasayan sa personal na pakikipagniig sa Panginoon at sa gabay ng banal na puso,
ay matuto rin tayong magdalang habag sa buong daigdig. Manalangin tayo.